Tumayo na ang lahat at tayo ay manalangin. Damhin ang presensya ng ating Panginoon sa pangunguna ni Ethan Batambakar, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Panginoon, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Magandang buhay sa inyong lahat. Magandang buhay sa iyo, Ethan. Bago tayo magsimula sa ating aralin, pakiayos muna ng inyong mga sarili at kunin ang kalat sa ilalim ng mga upuan. Maraming salamat at pwede na kayong umupo. May mga lumiban ba sa ating klase ngayon? Wala? Mabuti naman kung ganon dahil kayo ay nalitong lahat. Handa kayong matuto sa ating bagong leksyon. Bago tayo magsimula, meron akong hinandang alintuntunin na dapat natin sundin sa silid-aralan na ito. Maliwanag ba? Maliwanag. Ating alituntunin sa loob ng silid-aralan, meron tayong tinatawag na diwa. Alam niyo ba kung anong diwa? Mabuti! Unang alituntunin natin ay, anong letra? Tama! Letrang D. So, anong letrang D? Disiplina sa sarili. Pwede ba natin basahin kung ano yung nakasulat? Disiplina sa sarili. Bilang isang estudyante, mahalaga ang disiplina sa pagsunod sa oras, paggawa ng gawain, at pag-iwas sa distraction habang tayo ay nagkaklase. Naintindihan ba? Mabuti kung ganon. Pangalawa, letrang tama, letrang I. So, anong ibig sabihin ng letrang I? Tama, integridad. So, ano yung integridad? Basahin nga natin. Integridad. Tapat at may prinsipyo sa lahat ng ginagawa. Dapat tayo ay maging tapat habang tayo ay gumagawa. Tama ba ako? Mabuti! Ang letra, W. Anong ibig sabihin ng W? Magaling! Wastong pag-uugali. So, ipinapakita ang paggalang at magandang asal sa loob ng paaralan na may respeto at paggalang sa guro at sa inyong mga kaklase. Ibang apat na letra, A. Ano yung A? Magaling, bakal? Action. So, ano yung action? Isinasabuhay ng mga mag-aaral ang natutunan sa pamamagitan ng tamang gawa. Dapat meron tayong magandang asal na ipinapakita sa loob ng aralan na ito. Tama ba ako? Mabuti kung ganon dahil kayo ay nakikinig. So, ano nga ulit yung ating alintuntunin? Diwa! Magaling! Ngayon at gising na ang diwa ng lahat, tayo muna ay manumbalik sa ating inaral kahapon. So, bago tayo magsimula sa ating talakayan, magbalik-aral muna tayo upang malaman natin kung handa na ba ang lahat sa panibagong aralin. Kahapon ay tinalakay natin ang mga tauhan ng Lola Metangere. At alam ko din na kayo ay binigyan ko na asignatura upang malaman kung ano yung mga karakter at ginagampanan nila sa nobela. Tama ba ako? Mabuti!
sa inyo. May diwa na bang lahat? Mabuti. Unang katanungan. Sino si Ibarra sa Noli Me Tangere at kaano-ano niya si Maria Clara? Tumayo Suno? Magaling! Pwede ka nang umupo. Sabi daw ni Suno, si Crisostomo Ibarra ay pangunahing tauhan ng Noli Me Tangere at ito ay nag-aral sa Europa at ang kasintahan ni Maria Clara. Magaling! Pangalawang katanungan, sino naman ang ina ni Crispin at Basilio? Alam ko at alam niyo din kung sino si Crispin at Basilio dahil ito ay inaral natin kahapon. Tama ba? Magaling! Ati Basilio at Crispin ay si Sesa. Mukhang nakikinig talaga kayo sa ating talakayan kahapon. Kaya ngayon, meron akong hinandang palaro upang magising ang inyong mga diwa. Excited na bang lahat? Magkakaroon tayo ng paganyak at ang tawag natin sa laro na ito ay pass the mic o ipasa natin ang mikropono. Ipapasa natin ang mikropono sa katabi habang tumutugtog ang musika. Kapag tumigil ang musika, ang estudyanteng may hawak ng mikropono ay bubunot ng tanong mula sa kahon at sasagutan ito. So, meron akong hinandang kahon dito na inyong sasagutan. Yes, Sonia. Ano yung iyong katanungan? Mabuti. Anong klaseng katanungan daw? So, ang katanungan na aking hinanda ay ito ay konektado sa nobela na ating tatalakayin at tinalakay natin kahapon ang mga tauhan nito. So, ngayon, kaya ako ay nagagalak na magsimula. Dahil sa'yo, Jake, tumigil ang musika at ikaw ang nakahawak ng mikropono, pwede ka na ba tumayo at bumunot ng iyong tanong upang sagutan ito? Puti. Pwede mo bang basahin ng malakas upang marinig ng inyong mga kaklase? Sino daw ang may akda ng Noli Me Tangere? Yun yung nabunot ni Jake. Tama! Sino daw? Si Jose Rizal. Talagang may diwa na talaga kayo dahil kayo ay nakikinig. Momo, ang iyong nabunot ay magbigay ng isang tauhan sa Noli Me Tangere. May alam ba kayo? Siyempre naman, dahil ito ay inaral natin kahapon. Sino daw? Tama! Napakagaling nyo naman! Si Crisostomo Ibarra. Ano daw ang ipinapakita tungkol sa lipunan noon? Tama! Ang pinapakita ng lipunan noon ay pang-aabuso, kawalan ng hustisya, at hindi pantay na pagtrato sa Pilipino noong panahon ng Kastila na tayo ay sinakop.
na natin ang ating palaro. Alam ko, meron kayong natutunan at kayo ay nag-enjoy sa ating palaro. Ngayon, pwede na kayong umupo at mag-inhale muna. Dahil tayo ay patutungo na sa ating aralin. May diwa na bang lahat? Hindi ko marinig. Lakasan nga. May diwa na talaga kayo. Bago tayo magsimula sa ating aralin, alamin muna natin ang ating layunin na ating tatalakayin ngayon. Basahin nga natin ng sabay-sabay. Natutukoy ng mga mag-aaral ang mga bahagi ng nobela na nagpapakita ng katotohanan, kabutihan at kagandahan. Pangalawa, basahin nga natin. Pinahalagahan ng mga mag-aaral ang mga aral na makikita at makukuha sa nobela. Pangatlo, basahin ng sabay-sabay. Maibabahagi ng mga mag-aaral ang kanilang naintindihan tungkol sa nobela sa pamamagitan ng pagsasalita o pagsusulat. Naintindihan ba ng lahat ang ating layunin? Dahil naintindihan nyo, tayo ay magsisimulan na. Ipapakilala ko muna ang ating aralin ngayon o ang ating tatalakayin. Nakikinig ba ang lahat? Mabuti! Bago natin simulan ang ating pangunahing talakayan, may mga salita ba o bahagi tungkol sa nobela na hindi ninyo naintindihan? Kung mayroon man, huwag kayong mahiyang magtanong upang mas maging malinaw ang ating aralin. Tama ba? Dahil handa ko itong sagutan ang inyong mga katanungan. Wala ba? Mabuti kung ganon. Tayo ay tutungo na sa ating aralin. Ngayon, ang ating tatalakayin ay tungkol sa nobela Noli Me Tangere na isinulat ni Jose Rizal at alamin natin ang iba't ibang pangyayari sa nobela na kanyang isinulat. May mga katanungan ba? Yes, Jongwon. Batay sa ating ginawang paganyak, alam ko na meron na kayong ideya tungkol sa ating paksa ngayon. Tungkol saan ang ating paksa? Tama, Jungwon. Tungkol sa nobela na sinulat ni Jose Rizal na Noli Me Tangere. Jumon, ang ating paksa ngayon ay tungkol sa Noli Me Tangere, isang nobela kung saan isinulat ito ng ating bansang bayani na si Dr. Jose Rizal upang pukawin ang natutulog na isipan at imulat ang kaganapan sa panahon ng pananakop ng Kastila sa ating bansa. Tayo ay dadako sa istorya ng Noli Me Tangere kung saan matutunghayan natin ang iba't ibang pangyayari sa nobela. Ang mga pahayag tungkol sa Noli Me Tangere ay isang paraan upang maunawaan ang kalagayan ng lipunan noon. Ipinapakita nito ang mga suliranin at aral na mahalaga hanggang sa kasalukuyan. Kaya makinig ng mabuti at manood upang maintindihan ang istorya. May diwa na bang lahat? Mabuti dahil kayo ay may diwa na.
5 minutes later. Ang buod ng Kabanata 1 hanggang 3, isang handaan sa hapunan. Balita sa Maynila ang paghahanda ni Don Santiago de los Santos o mas kilala bilang Kapitan Tiago sa isang tiging sa isang hapunan sa huling araw ng Oktubre. Matatagpuan ang kanyang tahanan sa Kalye Anduwabo. Sinasabing bukas palad ang Don at laan ang tahanan para sa lahat. Dahil dito, hindi magkatuto ang mga tao kung anong susuotin pagkat nais nilang makadalo sa tiging at makakita ng mga mahal na tao. Magkakasama ang mga panauhing mahal. Pinakamaingay sa pangkat ang paring Domenico, isang Franciscano at isang Tiniente. Pinag-uusapan nila ang iba't ibang paksa ng madayo ang usapan hinggil sa pagkakalipat ni Padre Damaso ng parokya. Siya ang dating kura ng San Diego at nagsilbi dito ng 20 taon. Nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo sa pagitan ng Tiniente at ng pari, at ang namagitan ay si Padre Sibilia na kura ng Binondo. Maya-maya pa ay dumating si Kapitan Tiago na hawak sa kamay ang isang binatang nakasuot panluksa. Halos humanga ang lahat ng mga taong naroon sa anyo at tindig ng binata. Siya ay si Juan Crisostomo Magsalin Ibarra, bugtong na anak ni Don Rafael na 7 taong nag-aral sa Europa. Sa kabilang dako, napatigagal ang Teniente, maging si Padre Damaso na halatang natatakot. Aba, sila ang kura sa aking bayan, ang matalik na kaibigan ng aking ama. Nasayang bati ng binata kay Padre Damaso. Ang lahat ay nakatingin liban sa pari na hindi man lang natinag at hindi iniabot ang nakapalad ng binata. Patawarin ninyo ako, tila ako'y nagkamali. Naguguluhan ang wika ng binata. Hindi ka nagkakamali, ngunit kailanman ay di ko naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Ang tugon ng pari. Iniurong ni Crisostomo ang kamay at tumalikod. Siyang kausap ng Tiniente at binati siya sa kanyang pagbabalik. Ipinakita ng binata ang ugaling Aleman. Tuwing pagtitipon, kung walang kakilala ang bisita, ay siya mismo ang magpapakilala sa kanyang sarili. Marami ang lalong humanga sa kanyang kilos at pananalita. Maraming ginoo ang kumausap sa kanya. Ang mga dalaga naman ay walang mga inig. Subalit naroon ang di maitatagong tuwa sa sikat at pagkamaginoon ni Crisostomo. Maya-maya pa'y handa na ang hapunan. Nagsipuntahan na ang lahat sa mga hapag, liban sa mga kababaihan na kailangan pang pilitin. Nagtungo na sa hapagkainan ng mga panauhin. Nagkaagawan pa sa kabisera sina Padre Damaso at Padre Sibilia. Ang tanging si Crisostomo lamang ang nakaalala na alukin ang may kanya ng bahay na kumain kasama sila. Ang putahe sa gabing iyon ay ang tinola. Inis na inis si Padre Damaso pagkat ang napapunta sa kanya ay panay upo, sabaw, leeg ng manok at magalit na pakpak. Sa galit niya ay halos ibagsak niya ang kutsara. Samantala, tahimik na kamang na kumakain si Crisostomo nang siya'y kamustahin ni Ginoong Lahura at tanungin tungkol sa mga bagay na nadatnan niya sa ibang bansa. Sinabi ni Crisostomo na maraming bagay siyang natutunan sa ibang bansa, kasama na ang mga kasaysayan at mga pagbabago. Binanggit niya na ang karukhaan ng isang bayan ay namabatay sa kanilang kalayaan o kahigpitan. Saka sumabat si Padre Damaso at sa kanya kinwestiyon kung ilan lamang daw ang natutunan ni Crisostomo sa loob ng 7 taon. Binanggit niya na kahit bata ay alam ito. Isang paggunita lamang ang sagot ni Crisostomo sa kanyang kabataan na siyang ikinapikon ng pari. Nanginginig ito sa galit. Magalang naman na nagpaalam si Ibarra kahit pinigilan siya ng kapitan at sinabing parating si Maria Clara.
Nangako na lamang siya na babalik siya sa susunod na araw. Ngayon na napanood niyo na ang buod ng Lola May Tanyere, ano ang inyong pananaw tungkol sa nobelang isinulat ng ating bayani? Tumayo ka suno dahil ikaw ay nagtaas na kamay? Pakilakasan ng inyong boses upang marinig ng buong klase. Tama! Makikita po natin sa nobela kung gaano karahas ang mga Kastila sa mga Pilipino at ang mga diskriminasyon nila na tayo daw ay isang mga tamad at mangmang na tao. Bakit ganun na lamang karahas si Padre Salve? Hindi lang basta marahas si Padre Salve. Siya ay simbolo ng mga taong gumagamit ng reliyon at kapangyarihan para sa pansariling interes, kahit na ito ay hindi tama. Tama ba ako? Mabuti, kagaya ngayon sa nangyayari sa ating bansa. Maraming mga politiko na gustong umupo sa pwesto at magnakaw ng pera. Tama ba ako? Mabuti. Hesong, pwede ka na umupo. Magaling, Hesong. Si Padre Salve ay isang mapanlang na padre sa panahon ng Kastila na ipapakita sa nobela ng Nole ang kanyang karasan sa mga babae. Ginagamit niya ang kanyang posisyon sa kasamaan at hindi sa kabutihan. Natapos na natin ang panunood ng video, may mga katanungan ako ulit na alam ko na masasagot nyo dahil ito ay naaralan natin. So, sino nga ulit si Ibarra sa Noli Me Tangere? Tama, si Ibarra, si Crisostomo Ibarra, siya ang bida sa nobela na isinulat ni sino? Magaling! Ni Dr. Jose Rizal. So, bakit nais ni Ibarra na magpatayo ng paaralan? Bakit nga ba? Tumayo ka, Jongchan. Mabuti! Para mapabuti ang edukasyon at matulungan ang kabataan sa kanilang bayan, kagaya natin ngayon. Tayo ay pumapasok at nag-aaral. Tama ba? Magaling! At ito naman, panghuli. Ano ang ugali ni Padre Damaso? Yes, sana. Tumayo ka. Magaling! Ako ay natutuwa sa inyong mga sagot ngayon dahil kayo ay nakikinig sa ating talakayan. Mabuti, siya ay mapang-abuso at makapangyarihan at mapagmataas na padre. Pwede ka nang umupo sana? Magaling dahil kayo ay nakikinig sa ating talakayan. Meron akong ipapagawa sa inyo na gawain. Gising na ba ang diwa ng lahat? Mabuti! Ngayon ay natapos na ang ating talakayan. Tayo naman ay patungo na sa ating gawain. At ako ay nagagalak dahil kayo ay nakikinig sa ating talakayan ngayon. Dahil natapos na ang ating talakayan, bumuo tayo ng 4 na pangkat. Tinatawag natin na Crisostomo, Maria, Padre Salve, at Cesar. So sila yung ating 4 na pangkat na bawat pangkat ay ipapakita ang damdamin at karanasan ng tauhan base sa inyong nabunot na tauhan. At ipapakita ang tunggalian ng tao versus sarili. Kasama rin dito ang kabutihan. Nakikinig ba sa ating panuto? Bumuo tayo ng 4 na pangkat. Tama ba?
At sino-sino nga ulit ang pangalan ng ating apat na pangkat? Crisostomo, Maria, Padre Salve, at Cesa. Ngayon, tayo ay mag-counting. Tama! Kung sino ang nabunit ninyong tauhan at gagawa nito ng diary entry. Gawin itong malikhaing pagsulat dahil gusto ko basahin ang inyong diary o pananaw batay sa ating talakayan ngayon. At ngayon, natapos na ninyo ang inyong entry diary, tayo naman tutungo ulit sa pagsusuri kung meron ba kayong naintindihan sa inyong ginawang entry diary. So, alin pangyayari sa nobela ang nagpapakita ng tunay na kalagayan ng lipunan noong panahon ng Kastila na tayo ay sinakop. Batay sa inyong napanood at napag-aralan natin, kay Don Rafael ay nagpapakita ng kawalan ng hustisya, makikita na ang may kapangyarihan ang nasusunod kahit na mali ito. Katulad lamang, yung mga praile ang umawak sa panahon ng Kastila. Sila yung namumuno sa atin. Tama ba ako? Mabuti. Ano naman ang pinapahiwatig ng katahimikan at pagsunod ni Maria Clara sa kanyang mga magulang? Jonathan, pakisagot nga dahil ikaw ay nagtaas ng kamay. Magaling, Jonathan, ay pinapakita nito na ang kababaihan daw noon ay walang kalayaan at kailangan sumunod sa desisyon ng iba o mas nakakatanda sa kanila. Pagkakataon ba sa nobela na nahihirapan ang isang tauhan pumili sa pagitan ng dalawang bagay? Yes, Dion? Tama! Nahirapan si Ibarra kung ipagpatuloy niya ang kanyang layunin o lalaban sa mga umapi sa kanya. Ipinapakita nito na ang hirap ng pagpili sa pagitan ng galit at kabutihan dahil siya ay nagdadalawang isip pa kung ano ang tamang gawin at kung ano ang kanyang pipiliin. Nakikinig ba ang lahat? Mabuti kung gano'n. Tayo naman tutungo sa ating pangwakas na gawain. Sa aralin ito, natutunan ng mga mag-aaral o natutunan niyo suriin ang mga bahagi ng nobela ng Noli Me Tangere na nagpapakita ng katotohanan, kabutihan at kagandahan batay sa ating napanood na kabanata. Gayon din ang pagbibigay ng sariling interpretasyon sa mga pahiwatig na ginamit sa akda. Nauunawaan din ninyo ang pagpapakita ng tunggalian ng tao laban sa sarili katulad lamang nung kay Ibarra at ang mga aral na may kaugnay sa pagmamahal sa bayan, katapatan at katarungan na ipinapakita ng mga karakter. Babasahin ko ang panuto at kayo ay makinig. Gumawa ng isang maikling salaysay na binubuo ng 1 hanggang sa 2 talata tungkol sa isang karanasan o sitwasyon na nagpapakita ng tunggalian ng tao versus sarili. Lagyan ito sa aral na natutunan mula sa Noli Me Tangere na ating pinapanood. Dapat gawin itong malikhaing pagsulat. Naintindihan ba ang panuto? Very good! Ngayon, tutungo naman tayo sa pagsusulit. So, makinig ng mabuti, kumuha ng isang perasong papel at sagutan ang mga katanungan na aking inihanda para sa inyo dahil magkakaroon tayo ng pagsusulit sa araw na ito. Naintindihan ba? Magaling! Kayo ay magkakaroon ng takdang aralin
Ang klase ay hatiin sa 5 grupo. Bawat grupo ay gagawa ng maikling dula-dulaan na hango sa isang piling eksena sa nobela. Isasagawa ninyo ang inyong pagtatanghal sa susunod na pagkikita natin. May mga tanong pa ba tungkol sa takdang aralin? 3 minuto o higit pa. Wala na bang katanungan? Klaro na ba ang lahat? Sigurado na malinaw ang nilalaman at bawat tauhan ay may kanya-kanyang role na dapat gagampanan. Halimbawa, yung role ni Hesong ay si Ibarra, si Jongyo naman ay si Basilio. Dapat lahat kayo ay may kanya-kanyang role na gagampanan para lahat ay may score. Wala na, maraming salamat at paalam, Baitang 9.